Sumayo lahat. Tayo nang magbigay naman kay Jesus na ating ilang sa diwat natin isipan. Si Yesu Cristo ay nabuhay, siya ay ating kaliwanagan. Salamat po, Poong Banal, sa ilaw ng iyong bigay. Si Yesu Cristo ay nabuhay, siya ay ating kaliwanagan. Magdala kayong lahat sa kalangitan, kayong mga anghel ay mga gawitan. Magdala kayong lahat na mapapalad na nilikha, na nakapaningin sa lugang dakila. Si Kristo ang ating hari ay nabuhay maguli. Hipan natin ang tambulin itong ating kaligtasan. Magalak o sanlibutan sa maningning nating ilaw. Si Kristo na walang maling ang pumarang sa dilim. Magalak ng lubos ang buong sambayanan, lahat tayo'y magdiwang sa kaluwalhatian. Sa tingin ni Yesu Cristo, sumalit sa sansinuko, siya'y muling nabuhay, tunay na marunong. Itaas sa kalangitan natin puso at isipan. Diyos na may pasalamatan sa anak niyang nabuhay, sapagkat tapat siyang tunay sa kanyang pananagutan, para sa kinabilangan niya ng sambayanan. Ngayon nga mag-istahan ni Yesu Kristong nagalay, ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan. Ang minanang kasalanan, ang dating kalipinay, sa tubig bawang na parang kaliyain ka. Magalak ng lubos ang buong sambayanan, lahat tayo'y magdiwang sa kaluwalhatian. Sa ningning ni Yesu Cristo, sumalit sa sansinuko, siya'y muling nabuhay, tunay na marunong. Ngayon nga ang pagdiriwang na natin muling pagsilang sa tubig ng kaligtasan na batis ng kabanalan. Pagkat mula sa libingan, bumangon na matagumpay, Mesiyas ng sanlibutan, si Jesus naming mahal. Diyos sa mga sanlibutan, tunay na walang kapantay. Pag-ibig mo't katapatan para sa mga hinirang. Handog mo'y kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Higit sa lahat mo nalangin, si Jesus naming mahal. Magalak ng lubos ang buong sambayanan, lahat tayo'y magdiwang sa kaluwalhatian. Sa ningning ni Yesu Cristo, sumalit sa sansinuko, siya'y muling nabuhay,
landas ng kaligtasan. Hatid kay kapayapaan, lakas mo at pagmamahal, upang aming magampanan aming pananagutan. Maghanap ng lubos, amok sa bayanan, lahat tayo'y mag-iwang sa kalwalhatian. Sa ningning ni Jesus Cristo, sumunod sa San Sinoco, siya'y muling nabuhay, tunay na manunod. Ito ang kasaysayan ang pagliligas niya sa mga hinirang na tao. Noon nang sumagip ang direkta ng panahon, ang kanyang sariling anak ang kanyang sinugo upang maging tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang ganapin ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa tanan. Magsiupo at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at karamihan ng hayop, maging maaamo o mailaw, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya. Magpakarami kayo at punuin ang inyong mga sukli, ang buong daigdig, at pamahalaan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng bukid, ng mga bungang kahoy, ng inyong makakain. Ang lahat ng maraming luntian ay bibigay ko naman sa may pinupuri ka po, Diyos, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila talaga. Ang taglay mong kasuukay, dakila rin marangan pa. Nababanggap ka, Pong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo, hindi ito mauugat. Ang ibabaw ng saligay ginawa mo karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Espiritu mo'y suguin, buong tanayong baguhin. Lumilikha ka ng ilog sa takunong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na manahan. Sa laong kakayuhay, umaawit ng masaya. Mga iboy nagpupugat sa malabay ng sama. Espiritu mo'y suguin, buong tanayong baguhin. Magmula sa kalangitan, mga bundok na narinig, ibinungos ang biyaya at lubak lumaganap sa taipig. Tumubo ang mga damo, pagkain ng mga baka, nagkaroon
mayroong ng halamang masaganang namumunga. Ano pa ang mga tao'y may pagkain na kukuha. Espiritu mo'y suguin, buod na iyong baguhin. Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Ang dami ng nilikha mo'y nakalaganap sa lupa. Panginoon, purihin mo, kaluluwa. Purihin ng Panginoon, o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y suguin, buod na iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, buod na iyong baguhin. Magsitayo po ang lahat. Magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na tuturo ko sa iyo at ihandog mo sa akin. Pagsabi nila sa dapat itinuro ng Diyos, kumuha ng laban na si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang pagkato. Nung sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo na handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Pag-iwan niya may nakita siya ng isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasapit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at hinandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalita muli ni Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Ako ang Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin kasi sa mong anak. Pagpapalain kita at ang lahi mo'y magiging sildamin ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Lulugod nila ang mga puso na kanilang mga kawan sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumaliman sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababalik ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo, kailanman hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagaganap. Ang lagi kong nadarama. Ituturo mo ang landas na buhay ang nahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kaganahan. Ang tulong mo'y nagtutulong ng ligayang walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama namin mga pagalihan, pinanaran mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumila. Bunga ng paglawak na saklaw ng iyong paghirap, sa pagbibigan, ginagawa mo matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkol. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran mo. Lalo mong pagmamatigasin ng mga Egyptyo at pasusundan mo kayo sa kanila. Ngunit kung sila lilipunan, ang mga Egyptyo, ang mga kawan ng Pharaoh, pati ang kanilang mga kawan, ipapakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ethiopian na ako ang Panginoon. ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatibuli sa kanila, gayon din ang nalilig ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Egyptyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinainip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagdas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Egyptyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nagbubungang luwayway na, ang mga Egyptyo'y ginulo ng Panginoon mula sa magiging hapot at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatubis ng matuli. Kaya sinabi nila, umalis na tayo dito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Itapat mo ang iyong tungkol sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egyptyo, pati ng kanilang kawan. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egyptyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalulod na lahat. Nang malauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira sa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Egyptyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Egyptyo nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Egyptyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niya si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ating ngayong awitan sa Kanyang tinamtang ng tagumpay. Ang mga kabayo kawal ng kaaway sa puso ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga kabayo, kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas, niya't pinatatag, siya ang sa akin nagbubog ng ingat.
Diyos ang magulang ko, aking manliligtas. Siya'y nandigma na walang kapantay. Pangino'y kanyang pangalan ng ama awal sinagparaon. Sa dagat ng mga tambo ay mga sisulong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Pag inasasakyay, kanyang binanggo. Sila'y natabunan ng alon ng dagat. Tulad nila'y patungong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Wala kang katulad, walang kasulakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat. Nangadurog man din sa iyong mga palat. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong mundo, sa lugar na pinangin mo para maging iyong lubos, at sa santuaryo na tayo ayon sa iyong loob, ikaw, poon, maghahari magpakailanman. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang itinutulot mong pagpapalaya noon ay sa iyong sambayanan mula sa pangapi ng hari sa kanilang papatay. Ay napapanaakan namin kahit sa aming kapanahunan sa iyong pagliligtas na iyong ginagawa sa maling pagsilang ng pagkilinyada mula sa iba't ibang bansa at bayan. Ipagulog mo ang pagiging anak ni Abraham at ang dangal na sa Israel papagitan ay nagitubos na kamalaran ng sanlibutan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang iyong naging kasintahay, ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa, pagkat ng kalungkutan. Ngunit tinawag ng muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahon kita'y iniwan, ngunit dahil tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupin. Sa tindi ng galit, lilisan kita sandali, ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y tunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iniwasan ko na sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan ulit. Magpupuho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Iyan ang sinasabi ng Diyos ng Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lungkot na walang umaliw sa kapighatian, muling itatayo ang
Gagamitin ruby sa mga torino. Batong malinding ang iyong pintuan. At sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako ang nagtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at buhay ay uunlad. Patatalabin ka ng katarungan at katuwiran. Magiging malayo sa mananakot at sa takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya ang kaawan, tinalamuhang katuwang pangalan. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinangaw ako at muling binuhay. Ako nakasama nila nababaon sa kailanman. Iyong puritain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal iyang kanyang lalim at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang ay hapis at tingmak sa luha sa buong magdamag. Sa mukhang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Ako ay titin mo at iyong tulungan. Nalamang may galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon ay di magsasawa. Manalangin tayo. Ama namin mga pangyarihan, sa tagalagila ng iyong ngalan, paramihin mo ang mga nakikinabang sa iyong mapagpalang iban, sa mga ninuno namin sa pagsampalataya sa iyong pagkakataon. Ngayon ang ipaghirap ay santunan lang sa klaw, ang matibay na pananaligan ng mga pinuno namin ganang, ay magantulawa namin magkaroon ng malaking katuparan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ah
upang ipaliwanag ang mangyayari sa mga bibinyagan bilang mga kaanig sa iyong sambayanan. Ama namin, nilobong mong binyagan si Juan sa ilog Jordan, ang anak mo ay maganap sa pagbuko sa kanyang espiritu. Nilobong lumaloy ang dugo at tubig na sa sinibat na puso ng anak mong iniibig. Nilobong mabuhay muli ang iyong anak na naglutos sa mga alagad. Humayo kayo at gawin ninyong alagad po ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magtaglay nawa itong tubig ng pagpapalang kaloob ng Espiritu Santo na idinudulot ng mahal na anak mo upang ang mga tao na pawang nilikha ayon sa iyong larawang dakila, ngunit nasandak sa lusak na kasalanan ay mahugasan Ngayong sila'y bibinyagan para sa bagong taglay ng iyong kalinisan sa muling pagsilang sa tubig ng Espiritu Santo bilang mga kaanig ng iyong angkan.
Ama namin, iniluloob namin sa iyo, manaugdawa sa tubig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo upang mapuspos na iyong Espiritu itong pambinyag na tubig. At sa gayoy, lahat ng nakikisa sa kamatayan niya sa pamamagitan ng binyag ay muling mabuhay na siya rin ang kasama bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kaya ako muna tayo sa bibinyagan. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para kay Maribeth at Gerald na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimulan ng ating pagdiriwang, mangyari lamang na iyong pahayag ang iyong layunin. Nais ko po sumasampalataya kay Kristo. Nais ko po sumasampalataya kay Kristo. Ano ang kapakinabangang idudulot nito? Ito po ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Ito po ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan, ang pagkilala sa tunay na Diyos at kay Jesucristo na kanyang sinugo. Si Jesucristo ay ating Panginoon na buhay maguli. Sa kanyang pagkabuhay, ikaw ay makakapakinabang. Sa pagdulog mo ngayon, kayo ay magiging kanyang alagad. Kayo ba ay nakahanda na maging Kristiyano? Kayo ba ay nakapakinig na sa salita ng Kristo at nakapagpasyang sumunod sa kanyang mga utos? Opo. Para sa mga ninong at ninang. Bilang ninong at ninang, kayo ba ay makapagpapatunay na sina Maribeth at Gerald ay dapat maging kaanib ng simbahan? Bilang nakapagpatunay na sina Maribeth at Gerald ay karapat-dapat na maging Kristiyano, kayo ba ay nakalaang tumulong sa kanilang paglilingkod kay Kristo sa salita at sa gawa? Manalangin tayo. Ama naming maawain, pinagpapasalamat namin ang pagkapatid ni Maribeth at Gerald tungkol sa iyong pagkuko. Sa pagtitipon ngayon, kanilang tinutugon ang iyong paanyaya upang sila'y sumampalataya kay Kristo. Kaya papakinabangin mo sina Gerald at Maribeth sa iyong kaligayahan at bagong buhay. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, magsitayo, upang gawaan sila
Maribel at Gerald na kanyang inaalaya sumunod kay Kristo sa pagkako sa pananampalataya ng simbahan at sa pagkabuhay sa Espiritu Santo na siyang hihingin natin lubog sa gagamiting tubig sa dunya. Ngayon, pagbuhay ni Kristo, tayo'y nalibig kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibigyan. Talidan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaalib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalingkod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaalib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Si Satanas ay tinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Si Satanas na pinanggalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ngayon naman ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga itinararangan na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ng kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, makisagot ninyo ang katanungan ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinako sa krus na matay inilibig, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong manalangin tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang Panginoon,
Ang pagpaparin ng galis ay nagpapakilala ng pagbubuo ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa sa iyong pagkikisa kay Kristong Hari, Paring at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang galing pamilya ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos na